Na kailangan ba yan ni Tatay Digong? Siyempre hindi. Alam na alam naman ng embahada, merong abogado si Tatay Digong. In fact, sa huling pagkakaalam ko, 10-10 na yung abogadong yan. No? Alam naman ng embahada na hindi nawawala ng bisita si Tatay Digong. In fact, 4 na beses isang linggo, siya'y binibisita ng immediate member of the family. So hindi lang po pwede sabihin na, abay, kami nag-aabala lamang dahil baka walang bumibisita kay Tatay Digong. At itong dahilan kung bakit nagsususpecha si BP Sara na ang tunay na dahilan ay para mag-espiya kay Tatay Digong o di naman kaya para magkaroon ng banta sa buhay mismo ni Tatay Digong. Yan po ang dahilan kung bakit umalma ang VP Sara at talagang nag-issue ng strongly worded press release na kinokondena niya yung ganyang pagbisita ng ating embahada. Kasi nga naman, walang dahilan para bisitahin other than mag-espiya o di naman kaya maging banta sa buhay ni Tatay Digong. Alam niyo po, nagulantang ako kasi nga pagkagising ko, nakita ko yung statement ni BP Sara kung saan kinokondena ni BP Sara yung hindi nila inaasahan na pagbisita di umano ng mga opisyales galing sa Embahada ng Pilipinas kay Tatay Digong sa kulungan. Ang sabi ng embahada, ito daw ay welfare visit kay Tatay Digong. Ang sabi naman ni Inday Sara Duterte, kinokondena nila ito dahil una-una, talaga namang napakatagal na ni Tatay Digong, 6 na buwan na, wala namang consular visit talaga nangyayari. At pangalawa, ang tingin nila, ito ay kabahagi ng pag-iispiya kay Tatay Digong at ito ay may banta sa buhay ni Tatay Digong. Well, siguro bago natin pag-usapan yung nararamdaman ng pamilya ni Tatay Digong, talaga namang kinakailangan sabihin natin na isa talaga sa katungkulan ng embahada ay yung tinatawag na consular services, yung mga serbisyo para sa mga mamamayan. At kasama dyan sa mga serbisyong yan ay yung pagbisita sa kanilang mga mamamayan na mga nakakulong. In fact, sangayon sa Vienna Convention on Consular Relations, kinakailangan ipagbigay alam kaagad sa consular services ng isang bansa kung isang Pilipino ay nahuli sa kulungan at kapag ito ay hindi binigyan ng abiso ang ating consular service, pwede maging dahilan yan na mabaliwala ang kahit anong paglilitis laban sa ating mga mamamayan. So, malinaw, nakabahagi talaga yan ng trabaho ng ating embahada, lalong-lalo na yung consular service. Pero ang tanong, ito naman ang tanong, unang-una, bakit ngayon lang matapos ng 6 na buwan na nagkaroon ng ganyang consular visit? Alam nyo, importante yung consular visit kasi ang possibility kapag ikaw ay isang Pilipino na nakulong sa isang malayong lugar, walang bibisita sa'yo. Dahil karamihan naman ng mga nakukulong na mga Pilipino ay hindi naman dating presidente, mga OFWs. At wala namang kakayahan ang mga OFWs, ang pamilya ng OFWs na talagang bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay pag sila ay nakulong sa iba't ibang parte ng daigdig, no? So, importante yung consular visit una-una para masigurado na merong abogado na tutulong doon sa Pilipino. At pangalawa, maibigay yung mga pangangailangan sa kulungan, no? Now, kinakailangan ba yan ni Tatay Digong? Siyempre hindi. Alam na alam naman ng embahada, merong abogado si Tatay Digong. In fact, sa huling pagkakaalam ko, 10-10 na yung abogadong yan, no? Pangalawa, ito ang crucial. Alam naman ng embahada na hindi nawawala ng bisita si Tatay Digong. In fact, 4 na beses isang linggo, siya'y binibisita ng immediate member of the family. So hindi lang po pwede sabihin na, abay, kami nag-aabala lamang dahil baka walang bumibisita kay Tatay Digong. Minsan lamang nawala ng bisita si Tatay Digong ng mga 2 linggo nung merong pumigil sa pagbisita ni Ma'am Hanilet, no? Pero bukod dun sa pagkakataon na yon, hindi po nawawalan ng bisita si Tatay Digong 4 na beses isang linggo at yan po ay immediate members of the family. At nagkaroon na nga sila ng siste kung saan sila ay nagre-rego doon kung sino talaga ang pupunta sa dahig para bisitahin si Tatay Digong. Kahapon nga pala po, no, matapos yung briefing ni Ma'am Elizabeth at ni Isabel, sila po ay nagpunta sa H&M para bumili ng hoodie kasi nagustuhan daw ni Tatay Digong yung hoodie na suot-suot ni Isabel kaya binili nila ng hoodie si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth hindi inibinigay o hindi niya planong ibigay yung hoodie pagkagaling sa H&M. Ang gusto niya, lalaban niya mismo yung hoodie, patutuyuin
bago ibigay kay Tatay Digong ngayong araw nito. So maya-maya po tayo ay pupunta uli sa Duterte Street para makapanayan itong si Ma'am Elizabeth at si Isabel dahil ito po yung huling dalaw nila dito sa Boneto. Ang papalit po na dadalaw ay si Kuya Bong, no? Yung nakakabatang kapatid ni Tatay Digong. So, bagamat kasama yan sa talagang katungkulan ng consular service na isang embahada, yung pagbibisita para masigurado na mayroong abogado at lahat ng pangangailangan ay naibibigay, alam naman ng consular service dito sa Dahig na unang-una may abogado na si Tatay Digong, pangalawa, palagi siyang binibisita ng mga kaanak. At itong dahilan kung bakit nagsususpecha si BP Sara na ang tunay na dahilan ay para mag-espiya kay Tatay Digong o di naman kaya para magkaroon ng banta sa buhay mismo ni Tatay Digong. Alam niyo po, may isang leader na linitis din dito ng dating former tribunal, Tribunal for the former Yugoslavia, na dating presidente ng Serbia. Ito po si Milosevic. Namatay po siya sa kulungan. At meron pong pagdududa ang mga Serbians na hindi po yan because of natural causes. Ang duda nila, linason pa daw po dito sa kulungan kung saan talaga nakadetina si Tatay Digong. So hindi nyo masisisi ang pamilyang Duterte na magkaroon ng pangamba na baka yung pagbisita ng consular service galing sa ating embahada ay banta sa buhay ni Tatay Digong. Dahil may nangyari na po na isang dating presidente rin na nakakulong sa kaparehong kulungan ni Tatay Digong ang hinihinala ang linason habang siya ay nakakulong. Yan po ang dahilan kung bakit umalma ang VP Sara at talagang nag-issue ng strongly worded press release na kinokondena niya yung ganyang pagbisita ng ating embahada. Kasi nga naman, walang dahilan para bisitahin other than mag-espiya o di naman kaya maging banta sa buhay ni Tatay Digong.